Nasubukan mo na bang naitanong sa iyong sarili, kung sino nga ba ako? Anong purpose ko dito sa mundo? Kapag ako'y namatay, saan kaya ang aking tungo? Siguro kung sasagutin mo ang mga katanungang ito na may pinag-isipang mabuti at buong katalinuhan, natitiyak ko pa rin, kapatid, na mahihirapan kang sagutin ang mga katanungan ito. Dahil 95% ng mga tao sa mundo ay hindi alam o hirap masagot ang tanong na ito. Kaya tinaanyayahan kitang samahan akong tuklasin natin ang mga katanungan ito na naayon sa Biblia. Tara! Na-curious lang po ako, no? Kung bakit sinabi ng Panginoon na fear not. Alam niyo kung ilang beses? 365 times. Ang Diyos talaga natin ay omniscient siya, no? All-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. Dahil base dito sa aking ginawang pag-aaral, research mga kapatid, ang tao pala, ayon sa psychology, ay punong-puno ng takot o tinatawag na fear. At narito ang ilan ayon sa aking pananaliksik. Mga kinds of fears, mga kapatid. Number 1, fear of death. Marami pong taong takot na takot mamatay. Pero alam niyo po, ang totoong dahilan kung bakit ang tao ay natatakot mamatay, dahil po sa tinatawag na purpose. Hindi po niya alam ang kanyang purpose. Pero ang tao, kapag alam niya yung kanyang purpose at na-serve niya ito, naibigay niya, no? May tinatawag na die empty. Parang si Pablo, mga kapatid. Sabi niya, I have fight a good fight. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. I have kept the faith. Si Pablo po, mga kapatid, ay willful yung kanyang kumbaga para siyang nagpapakamatay. In fact, sinabihan siya ni nung propeta Agabo, dinigyan mo sa kanya sa Book of Acts, sabi niya, ganito ang mangyayari sa iyo, Pablo. Parang gagapos ka, mahihirapan ka, maaari kang mamatay kapag pumunta ka sa Jerusalem. Pero si Pablo kasi, alam niya na na-serve niya na yung kanyang galing. Kaya kumbaga, naibigay niya ang kanyang potential. Kaya hindi siya natatakot mamatay, mga kapatid. So ang tao, mga kapatid, lahat ng tao sa mundo, takot talagang mamatay. Bakit? Hindi nga nila alam kung anong potential meron sila. At alam niyo ba, ayon sa pag-aaral, 10% lang ng potential ang nagagamit ng tao. Kaya ang tao, takot na takot mamatay. So, pangalawa po, mga kapatid, na kinakatakutan ng tao, fear of being judged. No? Natatakot ang tao na siya ay mahusgahan. Bakit nga ba natatakot ang taong siya ay mahusgahan? Kasi nga, mga kapatid, ang tao kasi, masyado niyang iniintindi yung sasabihin ng mga tao sa paligid niya. Baka sabihin ay siya ay weak, siya ay walang silbi, siya ay talunan, no? Baka kung ano sabihin sa kanya ng tao, natatakot ang tao. Gusto niyang i-please ang madlang people, mga kapatid. So yun, isa yun sa dahilan kung bakit natatakot ang tao, mga kapatid. Number 3, mga kapatid. Fear of being weak. So, ang tao, mga kapatid, natatakot din siya na ipakita yung kanyang kahinaan. No? Ayaw niyang ma-expose yung kanyang mga kakulangan sa buhay na siya pala ay mahina. Lalo na kapag lalaki. Kasi ma-pride kami, ma-pride. Kaya nga yung kanta ni Gary Valenciano yun na The Warrior is a Child. Kasi nga, nagpipretend, pinapakita niya na warrior siya. Strong, man of valor, pero sa loob umiiyak. Bata, ganon. Natakot kasi ang tao na kung ano sabihin sa kanya ng mga tao. Makita yung kanyang kahinaan.
Number 5 mga kapatid, yung fear of being incompetent. So natatakot po ang tao na malaman ng kanyang mga kasama, ng mga kanyang kaibigan na siya pala incompetent na. Wala na siyang kakayanan. Hindi na siya maabilidad. Hindi siya madiskarte. No? Incompetent, mga kapatid, isa yan sa kinakatakutan ng tao. Alam niyo po yan, yung fear of failure, fear of being judged, fear of being weak, fear of being incompetent. Yan po yung isa sa mga tanong dito sa mundo na katanungan, why am I here? So, hindi alam ng tao yung kanyang tinatawag na purpose. No? Kapag hindi mo talaga alam ang purpose mo, yan. Di mo alam kung bakit ka nandito sa mundo. Nag-wonder ka. Bakit nga ba ako rito? Ano yan? Pagka gising ko, tapos mag-aaral ako, tapos gagraduate, mag-aasawa, magkakaroon ng anak, magkakaroon ng bahay, sasakyan, business, tatanda, mamamatay. Yun ang alam ng tao, mga kapatid. Kaya, ito po yung number 6 na kinakatakutan ng tao. Fear of loneliness. Ang tao po, sa totoo lang, takot na takot po siyang mapag-isa. Yan po ang masakit na katotohanan. Mga kapatid, kapag nag-iisa ang tao, kaya nga, nung napansin ng Diyos na mag-isa lang si Adan, sabi niya, it is not good for a man to be alone. Maging ang Panginoon hindi niya alam niya na ang tao ay malungkot kapag mag-isa lang. Kaya nagtatakot ang tao kapag mag-isa na lang siya sa buhay. Marami nga ako nakikita sa Facebook, mga kapatid, na dati nagtrabaho sa naging OFW siya dati, tinulungan yung mga pamangkin niya, mga kamag-anak niya. Tapos pag uwi niya dito, dahil wala siyang asawa at anak, alam niyo po, nakita ko siya, nandun na lang siya naglalakad sa kalye, wala na siyang matirahan. So, loneliness, mag-isa na lang siya sa buhay. Wala siya naging kaugapay, yung matinulungan niya, nakalimutan siya. So, nakatakot, mga kapatid, kapag mag-isa ka lang. Pang-7, mga kapatid, fear of looking foolish. So, natatakot ang tao na magmukha siyang hangal. Yan. No? Ayaw niyang magmukha siyang katawa-tawa. Kasi hangal ka nga naman, no? Parang, ang ibig sabihin ng hangal, parang hunghang, mga kapatid. Nahihiya ang tao. Natatakot na malaman na siya ay foolish, mga kapatid. Pang-8 kinakatakutan ng tao, fear of irrelevant. No? Natatakot siya na malaman ng tao na siya ay irrelevant. So, wala siyang silbi, wala siyang halaga. Wala siyang pakinabang. Kaya ang tao, gusto niya talaga yung importante siya. Dapat kasama siya, pinapahalagahan siya. Kasi pag hindi, mga kapatid, natatakot sila. Kaya ang tao, ginagalingan nila. Nagpapapansin sila. Gumagawa sila ng paraan na maging mahalaga sila sa lipunan. Kasi natatakot sila na malaman ng buong mundo yung tinatawag na irrelevant sila. Number 9, mga kapatid. Fear of getting hurt. Yung natatakot ang taong masaktan. Alam niyo, mga kapatid, sa totoo lang, kapag ikaw ay marunong magdala, marunong mag-treasure ng tinatawag na pain, hindi ka matatakot masaktan. No? Hindi naman nakakatakot masaktan. Dapat nga matuto ka kapag paano umiiwas, paano, ano ang gagawin sa mga tao mahilig manakit sa'yo, at paano mo dadalhin ang sarili mo, yung emotional. Paano mo dadalhin na nalulungkot ka pero kaya mo magsaya, no? Kahit nasasaktan ka pero kaya mo magpatawad.
Gagawin mo siyang positive yung negative, mga kapatid. Dapat matutunan natin kung paano hinahandle yung tinatawag na hurt. Number 10 na kinakatakutan ng tao. Fear of uncertainty. So, ano itong uncertainty, mga kapatid? Ito yung distrust, suspicion, reservation. Yung parang hindi ang tao sigurado. No? Hindi siya nagtitiwala. Nagdududa siya. No? Kaya naglalagay siya ng reservation. Kasi nga, takot ang tao sa tinatawag na uncertainty. Yung walang kasiguraduhang bagay. Natatakot siya. Gusto na laging sigurado. Bawat galaw, tama. So, kaya ang tao, isa yun sa mga kinakatakutan talaga. Number 11, mga kapatid, fear of rejection. So, ano itong tinatawag na fear of rejection, mga kapatid? Yung bang, ito yung mga simple, mga kapatid, hindi ka nila na-appreciate. Pag hindi ka na-appreciate, ano yan pakiramdam mo, nire-reject ka. Pag hindi ka sinasagot sa iyong tanong, no? Sila lang salita ng salita, pakiramdam mo, nire-reject ka. Masakit yun, mga kapatid. Kaya ang tao, ayaw nila minsan mag-alok Lalo na mga born again, natakot silang mag-share ng Word of God. Kasi baka ma-reject sila. May tinatawag na fear of rejection. Kahit sa pag-apply ng trabaho, ayaw nila mag-try, mag-business. Kasi nga baka mag-fail sila, ma-reject sila. Fear of rejection, mga kapatid. Number 12 na kinakatakutan ng tao. Fear of who you really are. Yung malaman mo yung self-identity mo. Sino ka nga ba? Minsan, ayaw na ng tao malaman kung sino siya. Kasi malaman niya, mahina pala siya, wala palang nagmamahal sa kanya, marami palang galit sa kanya, no? Wala pala talaga siyang kwenta. Kumbaga, mahina yung kanyang relational skill. Natatakot siyang, malaman kung sino talaga siya. Kaya, minsan, yung mga tao, ayaw na nilang mag-exam ng personality test. Kasi nga, natakot sila baka malaman nila kung sino sila, mga kapatid. Alam niyo po ba, 70% ng mga tao ay may tinatawag na impostor syndrome. Yung nagbabalat kayo. Balat kayo pala. Ganun, tamta, mga kapatid. So, ayun, mga kapatid. Fear of who you really are. Number 12 po yan. Number 13, mga kapatid, fear of separation. Yung bang, yung abandonment, mga kapatid, maghihiwalay kayo, may mamamatay, mag-separate kayo, nag-break kayo, takot na maraming tao, maghihiwalay, yung mag-asawa, yung mag-boyfriend, magkaibigan, no? Abandonment, loss of connectedness, mga kapatid, not respected or valued by anyone else. Yung mga kapatid, yun yung tinatawag na fear of separation. Marami pong ganyang tao, mga kapatid. Number 14, yung tinatawag na fear of humiliation. Yung humiliate ka, mga kapatid. Ibinababa ka, dinadown ka. Natatakot ang tao na i-down sila, pagtawanan, ibuli, yan, mga kapatid. Ipahiya sila. Fear of shattering of one sense of lovability, capability, and worthiness. Yun ang ibig sabihin ng fear of humiliation, mga kapatid. So, nakaka-intriga kung bakit napakaraming uri ng takot. No? Ang tao, marami silang nararamdamang takot. Actually, marami pa yan. Kaunti lang yung sinulat ko. Kasi haba na, mga kapatid. Normal lang kaya ito? O merong dahilan sa likod nito? Alamin natin sa Biblia, ang resulta ng the fall of man. No, ang tao ay magkasala. Sa aklat ng Genesis, mga kapatid, chapter 3, verse 5. So, ito po ang sinasabi. For God doth know that in the day ye eat thereof,
Then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So, ayan po mga kapatid. Nung magkasala po ang tao, ang unang lumagay sa kanyang utak, siya ay kagaya ng Diyos. Kasi yun ang sinulsol ng serpent, ng ahas. Sabi niya, kapag kinain mo ang bungang ito, nakakalam na masama, magiging kagaya kayo ng Diyos. Kaya nung kumain si Eva, mga kapatid, at pinakain niya yung kasama niyang asawa, nandoon katabi niya lang, si Adan, mga kapatid. Ayun, unang na dumating sa utak nila na para na silang merong Diyos ng tila sa kanilang mga sarili. Okay? Kasi yan din ang naranasan ni Lucifer. Sa book of Isaiah chapter 14 verse 14, sabi niya, I will be like the Most High God. So, gusto niyang gayahin yung kaluwalhatian ng Panginoon. Gusto niyang maging katulad ng Diyos. Gusto niyang sambahin din siya. Gusto niyang itanyag din siya, luwalhatiin siya. So, dahil doon, ibinagsak si Lucifer sa lupa, mga kapatid. Kaya, ang tao ay meron siyang iniisip na para siyang Diyos. Okay? Sa verse 7, mga kapatid, and the eyes of them both were open. So ito mga kapatid, nung sinabi ng verse 7, mga kapatid, pumasok na yung kasalanan. Kasi nabuksan na nila, nalaman na nila mabuti at masama, mga kapatid. Nakapenetrate na yung tinatawag na sin sa kanila. Kaya sa verse 8, mga kapatid, Adam and his wife hid themselves. So, ang una palang ginagawa ng tao kapag siya ay nagkakasala, no? Ano ginagawa? Nagtatago, umiiwas, no? Natatakot, nahihiya, guilty kasi, mga kapatid. Yun po ang unang naramdaman ng tao nung nagkaroon na ng tinatawag na separation. Kasi nga namatay sila spiritually, mga kapatid, nung time na pumasok ang kasalanan. So, verse 10 po, mga kapatid, I heard thy voice in the garden and I was afraid. So yun, mga kapatid, pangalawang naramdaman ng tao nung hinanap sila ng Panginoon, nasaan ka na, Adan? Sana kayo? Pero nakikita sila ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, sabi ni Adan, narinig ko siyang boses mo sa garden ako ay natakot. Kaya pala ang tao, ang daming takot dahil pala yun sa kasalanan. Ang number one na dahilan kung bakit ang tao maraming takot sa puso dahil sa tinatawag na kasalanan. Yung pala yun, mga kapatid. Yun yung consequence ng kanilang ginawa, mga kapatid. Sa verse 12 and 13, mga kapatid, the woman you gave me. O, diba? Sabi yung binigay mong babae sa akin. Siya yung dahilan kung bakit ako nagkasala. So, nagtuturoan na. Nung tinanong naman ng Diyos, si Eva, sagot naman niya, yung ahas. So, yun palang pangatlong ginagawa ng tao kapag nagkakasala. Nagtuturoan. Naghahanap ng masisisi. Nang be-blame, mga kapatid. Kaya yung pala yun, mga kapatid. Hugas, wala ako dyan, ha? Ito, may kasalanan, ha? Hindi naman ako, Ganun, mga kapatid. So, yun pala ang ginagawa at consequence ng mga taong nakakaramdam ng kasalanan. Naninisi, o nga naman, para i-justify nila yung kasalanan nilang ginawa para mabawasan, kaya naninisi. At lumusot sila sa kasalanan ginawa nila. Magsisisi na lang sila, mga kapatid. So, ano nga ba yung consequence of disobedience, mga kapatid? Sinumpa na po sila. Okay? Kaya ang tao po, namuhay na siya sa sumpa. Sa chapter 3 pa rin, mga kapatid, verse 16, sabi ng Panginoon, I will greatly multiply thy sorrow. In sorrow, thou shalt
bring forth children. So, isa sa binigay ng Panginoon na sumpa, curse, sa babae. Ikaw, babae ka, dahil din sa ginawa mo, ito ang aking gagawin sa'yo. Dadami ang iyong kalumbayan, maghihirap ka, maging sa iyong panganganak. Kaya mga kapatid, nung pumasok ang kasalanan sa tao, ang tao punong-puno ng kalungkutan, kapighatian. Kaya sabi mismo ni Jesus Christ, in this world, ye shall have tribulation. Bakit? Kasi nga, mga kapatid, alam ng Diyos na yun ang mangyayari o consequence sa pagpasok ng kasalanan na ginawa ng tao, mga kapatid. So magmumultiply ang kanilang tinatawag na kapighatian. Okay? Thy desire shall be to thy husband. So isa pala yun sa mga curse, mga kapatid, sumpa, na ang babae pala ay magiging dependent. No, hahanap-hanapin siya. Papanginoon sa kanya ang lalaki. Magiging boss ang lalaki sa kanya. Isa sa sumpa, mga kapatid. Kaya grabe ang babae, no? Napaka-emotional. Kapag emosyon na ang emosyon na ang umiral sa babae, yun na nawiwindang na sila, nawawala na sila sa ulo. Yung pala yung mabig kasama sa sumpa. Okay? And he shall rule over thee. Yung lalaki, mga kapatid, ay papanginoon sa babae. Kaya kapag ang mapapangasawa mo ay unbeliever, hindi kayo magkatulad ng pananampalataya, o di kaya ang mapapangasawa mo ay mahina ang pananampalataya, o ayaw maglingkod sa Panginoon, unfaithful, mga kapatid, sabi ng curse, mga kapatid, he shall rule over thee. Ibig sabihin, yan ang mangunguna sa iyo. Didiktahan ka niyan. Huwag ka na magsimba. Ba't puro ka ganyan? Ba't puro ganon? Puro ganyan. Wala kang kamalay-malay, mapapasunod ka niyan. Mahirap, mga kapatid. Kasama yan sa sumpa talagang pangungunahan ka niyan. Susundin mo yan. O sige na, para walang gulo, hindi na nga ako magta-tithes. Para walang gulo, hindi na ako magsisimba. Hindi na ako magpe-pray para walang gulo. Ayun, mga kapatid, kasi ang lalaki ay talagang papanginoon sa'yo. Kasama siya sa sumpa, mga kapatid. Sa chapter 3, verse 17, mga kapatid, cursed is the ground for thy sake. Nung kausap naman ng Panginoon si Adan, ay talagang sinumpa naman yung lupa. Kaya yung kanilang anak na si Cain at saka si Abel, nung sila ay nag-offer ng handog, no, sa Panginoon, na-reject yung kay Cain dahil yung kanya mga prutas, mga gulay, fruit yun ng ground, kinurse yun. Kaya ayaw ng Panginoon, nagalit siya. Hindi katulad nung kay Abel, kaya kilalugdan si Abel kahit dahil nga naman hayop, mga kapatid. So yun po yun. Sinumpa. Siguro nung time na yun, mga kapatid, napakadaling tumubo ng mga puno, no? Ng mga prutas na makakain natin. Pero nung sinumpa, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, in sorrow shall thou eat all the days of thy life. Grabe. Pati pala kay Adan, dinagdagan sa kanya ang kapighatian. Maraming paghihirap, emotional, ang sasapitin ng babae at lalaki, mga kapatid. Tapos sa verse 18, mga kapatid, thorn and thistle shall bring forth to thee, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga dawag at mga tinik ay tutubo. So, sa kanyang pagtatanim, mga kapatid, ay mahirapan na siya. Kasi hindi na magiging malusog yung kanyang mga halaman, no? Magbubungkal siya, magpapagod siya. Tapos, yung kanyang mga tinatanim, may mga peste na yan, may mga insekto na yan. Tapos, mga kapatid, kasama pa dyan yung mga dawag na kumakain sa vitamina. Kaya dapat ganito kalaki yung bunga, liliit na lang dahil sa mga dawag at mga tinik, no? Na malakas makakain ng vitamina.
So, sa halip na masaganang at malulusog ang bunga ng pananim ni Adan dahil sa sinumpa, magliliitan na siya, mga kapatid. Sa verse 19, mga kapatid, in thy sweat all thy face shall thou eat bread. So mga kapatid, ibig sabihin yan, mula sa kanyang pawis, kakain siya ng tinapay. So, kailangan niyang pagpaguran na ngayon yung kanyang kakainin. Kailangan niya magtrabaho. Kailangan niyang magbanat ng buto, mga kapatid. Yun na ang duty. Siguro nung time na yun, mga kapatid, no? Saganang-sagana ang mga puno ng prutas, mga gulay. Sobrang sagana, mga kapatid. Di mo na kailangan magtanim, magpawisan. Siguro pag pumunta ka sa dagat, dadaklutin mo na lang yung isda. Ang daming mga seafoods. Kukuha ka lang, wala nang hirap. Siguro po yung mga hayop noon, halimbawa gusto mong mag-ulam ng baka, lumalapit na sila. Sa sobrang dami ngayon, nahabulin mo pa. So mahirap, na batid. Okay. So yun po yung dahilan ayon sa Biblia kung bakit ang tao nahihirapan. Maraming emotional problem na kinakaharap. Psychologically, emotionally, mga kapatid. Dami silang nararamdamang takot. Yung pala, ang ugat nun ayon sa Biblia dahil sa kasalanan. Okay? So, ano nga ba ang nangyari sa tao nung siya ay nagkaroon ng tinatawag na virus, no? O distorted mind? Na mga kapatid, dahil sa kasalanan, nawala na sa hulog ang kanyang utak. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay nagkaroon siya ng COVID, no? COVID-19. So, yung pumasok sa kanya sa book of Genesis chapter 1 and 2, mga kapatid, sa creation, talagang ang Diyos ay, ang tao ay nilikha na kawangis ng Diyos. Okay? Subalit, nung nasulsulan sila ng kaaway, ang imahe na meron siya, tinatawag na serpent seed, no binhi nung ahas, mga kapatid, na-distort na ang utak nung tao. Kaya, nung time na yon, mga kapatid, alam niyo po bang napakaraming Diyos nung ancient time? Dati, kahit naman ngayon, ang bansang India, mga kapatid, millions yata ang kanilang Diyos. Napakarami ng Diyos nila. Nung ancient time, mga kapatid, ang dami nung niresearch ko. Ano po siya? 60 gods and goddesses, mga kapatid. Deities in the Bible. So, meron po ako itong ilan na kinuha, mga kapatid. Yung Son of God, Sun God na tinatawag, si Amon po yan. Tapos yung Moon Goddess naman ay si Ana Milek ang tawag naman sa kanya. Goddess of Fertility, si Asherah naman yon. Yung kanilang principal God, mga kapatid, ay si Baal o si Baal, mga kapatid. Yun po ang ilan lang sa 60 pagan deities in the Bible, mga nung ancient, unang panahon, mga kapatid. Hanggang sa kasalukuyan, mga kapatid, may tinatawag na modern God. So, kung alam niyo ito pong, pag nag-search kayo sa internet, mga kapatid, Church of Satan. Meron na po yan ngayon. Nung una, may tinatawag na mga Luciferian, mga sumasamba. Ito, sumasamba kay Lucifer, na tinuturong nilang Diyos o deity, itong si Lucifer. So, kasi si Lucifer daw ay enlightenment. So, anong inaan nila? Ang isa sa mga pinaka-doktrina nila, mga kapatid. Para bagang, worshiping the inner self, mga kapatid. Tapos, lumitaw itong mga, Church of Satan, no? Pero itong Church of Satan, naniniwala sila, no, na walang Diyos. Kasi yung sinasabing atheistic
Ang ibig sabihin nun, without God. They don't believe in God. So maging si Lucifer, mga kapatid, hindi nila tinuturing na o si Satan, hindi nila tinuturing na Diyos. Para sa kanila, si Satanas ay isang behavior lang o isang ugali lang, no? Ang tawag nila kay Satan ay adversary or opposer. Pero sa totoo lang, mga kapatid, sa 1 Peter 5:8, ang ibig sabihin ng adversary ay devil. Ibig sabihin, si Satanas ay yun din yung si Lucifer. Kasi ano yan Diyos din yun. Ano yan God of this world. Okay? So, anong theology ng Church of Satan? So, ibig sabihin, mga kapatid, ng egotheism ay ginagawang Diyos ang sarili. So, kung mag-rewind, mga kapatid, sa panahon ni Adan at saka ni Eva, na magkasala sila, nasa utak nila na para na silang Diyos. Magiging kagaya kayo ng Diyos. Kaya ang tao ngayon, mga kapatid, ayan, ilang tinuturo ng si Anton LaVey ang ang founder ng Church of Satan, mga kapatid. Tapos, eto na, dahil si Satan sa kanila ay isang behavior lang, adversary o opposer, mga kapatid, naglagay sila ngayon ng image. Naglagay sila ngayon na tinatawag na deity. Meron silang estatwa, mga kapatid. Ang tawag sa kanya ay Baphomet. Ang Baphomet po ay inverted pagan or Gnostic idol deity. Isa siyang occult icon, mga kapatid. Sa Batik goat, ang itsura niya ay parang kambing, mga kapatid. So, makikita niyo po yan sa internet pag niresearch nyo. So, hermaphroditic, mga kapatid, ang itsura nito. Kasi meron siyang pakpak, mga kapatid. Half man, half human, half animal. Half male, half female. So, ito yung image of the devil, mga kapatid. Kasi nung unang panahon, mga kapatid, may tinatawag na Knight Templar. Ito yung uri ng mga elite, kumbaga sa panahon ngayon, mga elite soldier, mga yan. Mga knight na pinanlalaban yan. Kunti lang yan sila, pero grabe, hanggang mamatay, matatapang yan. Kaya lang sila ay pinagbintangan, inaccuse sila na sila daw ay nag-worship dyan kay Baphomet. So, anong ginagawa nila? Ito ang accusation sa kanila. Dinuduraan nila, spitting and urinating on the cross. No? Dinuduraan nila, iniihian nila ang cross. Tapos, nagpa-practice sila ng tinatawag na relation, homosexual relation. Tapos, pati yung sodomy. Alam niyo po kung ano ibig sabihin ng sodomy? Yan po ay sex, mga kapatid, anal sex or animal sex. Nagipag-sex sila sa hayop. Tapos, ito yung tawag na bestiality. Meron nga ngayong mga bansa na inaalaw na nung pwede mong asawahin yung hayop. So, yun po yan. Yung mga Knight Templar, yan po ang kanilang ginagawa, yung accusation sa kanila. Mga nagpapractice sila ng homosexuality. Okay? So, dinuduraan at iniiyan daw nila ang cross, mga kapatid. Parang bagang sa kanila nanggaling yung maraming mga bakla. Kaya, mga kapatid, ang tao, nasa utak na nila na walang Diyos. Sila na ngayon ang Diyos. Okay? Kaya ang tao ngayon, hindi na nila alam, sino nga ba ako? Okay? Hinahanap niya yung kanyang identity no? Hindi niya alam yung tinatawag na destiny. Saan ako papunta? No? Hinahanap niya yung kanyang purpose. Anong sadya ko rito sa lupa? Ba't ako nabuhay? Anong aking gampanin? Yan yung mga katanungan na hindi nasasagot ng tao.
Anong aking mga potential? No? Ano yung aking source? Saan ako nagmula? Saan ako papunta? Ano yung purpose ko? Ano yung potential ko? Sino ako? Mga katanungan, mga batid, na hindi nasasagot ng sangkatauhan. Kaya mga batid, mula ngayon, tuturuan ko kayo at i-guide sa mga salita ng Panginoon. Kasi po, nasa Biblia o ang Biblia ang iyong manual. Kung paano ka create, paano ka dinesign, nasa Biblia ang kasagutan. Lahat ng gusto mong malaman kung sino ka, anong purpose mo, paano ka ginawa, saan ka papunta, no? Lahat ng mga katanungan yun, mga kapatid, masasagot ng Biblia. Yun nga lang nakalungkot, no? Ang tao talaga, ayaw nilang lumapit sa Panginoon. Kasi, dahil sa kasalanan. Pastor Joshua, wala naman po kasalanan eh. Alam niyo po, mga kapatid, wala pong matuwid, wala kahit isa. Lahat po nagkasala. Walang nakarating sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoong Hesus, bumaba na siya eh. Nag-anyong alipin na siya. Nagpakumbaba siya. Hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, naging masunurin siya. Para makilala natin yung ating mga sarili. At marating natin yung dapat nating puntahan. Malaman natin yung plano ng Diyos sa ating buhay. Malaman natin na tayo pala ay punong-puno ng potensyal, kaya yung ginawa ng Diyos. Mga kapatid, ganun siya magmahal. No? Mga kapatid, tingnan natin sa book of Genesis chapter 1:26. Sabi rito mga kapatid, let us make man in our image. So ang tao pala mga kapatid ay create ng Diyos na kahawig niya. Kawangis ng Diyos. Kung ano attribute ng Diyos, yun yung tao. Alam niyo po sa creation, mga spoken word lang yan eh. Let there be light. Pero let there be. Puro gano'n lang si Lord eh. Pero pagdating sa tao mga kapatid, kumuha na siya ng alabok eh. Kasi hinipan niya na yun. Paano ka nga ba dinesign ng ating Panginoon? Dito pang sinasabi ng Genesis 1:28. Mga kapatid. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Okay? So, fruitfulness, kanya ka dinesign, mga kapatid. Meron kang tinatawag na multiplicative and administrative ability. Talagang punong-puno ka ng leadership ability, mga kapatid. Kaya mong mag-manage, kaya mong mag-administer ng business, mga kapatid. Hindi ka ginawang alipin. Ikaw ay pang manager, no? Pang mataas na posisyon ka na babagay. Okay? Kung babasahin natin ang aklat ng John 10:10, dito ang sinasabi, the thief cometh not but to kill, to steal, and to destroy. Simula't simula pa man, mga kapatid. Alam na natin ang trabaho ng demonyo. Okay? Pumatay, magnakaw, at magwasak, magsira, mga kapatid. Pero sabi ng Panginoon, I have come to give you life. Have it more abundantly. Kaya mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya ng ating Panginoon eh. No? Itinaya niya talaga ang kanyang pangalan. Ano nga ba yung manual mo? Sa Bible, mga kapatid, na andun yung manual mo. Ang isang produkto, kung gusto mong malaman kung paano siya nagpapangsyon, no? Kailangan makita mo yung manual na andun lahat kung iwasan, paano masira. Hindi pwedeng ikaw din na mag-repair niyan. Dapat dadalhin mo yan sa manufacturer. Kaya kapag ang tao sira, dapat lalapit sa Panginoon. Hindi kayang ayusin ng tao ang kapwa niya tao. Kasi hindi naman tao ang gumawa sa tao. Ang gumawa sa tao, Diyos. Siya ang ating creator. Siya ang lubos na kilala sa atin. Alam niya kung paano niya tayo ginawa. Kumbaga sa Samsung,
na cellphone, saan gusto mo niyan dalhin? No? Huwag mong dalhin ang iyong cellphone sa matadero kasi tatagtarin lang yan. Okay? Hindi mo rin yan pwedeng dalhin sa hospital dahil hindi naman yan i-check up ng doktor. Dalhin mo yan sa Panginoon kasi ang nag-create sa'yo ang Diyos, mga kapatid. Pag wasak ang buhay, puro katakot, puro ka pangamba, natatakot ka sa mga maraming bagay sa buhay mo, nag-aalala ka, lumapit ka sa Creator mo. Kasi siya ang nakakalam kung paano mawawala ang iyong takot. Okay? So mga kapatid, sabi niya, I have come to give you life. Have it more abundantly. Ano sabi ng Panginoon? Pumunta ako rito, para bigyan kayo ng buhay, ibalik yung nawalang buhay sa inyo, yung spiritual life. Magkaroon ng tinatawag na restoration, mga kapatid. Ma-redeem tayo, redemption. Dapat matubos ka mula sa iyong kasalanan. Magkaroon ulit ng tinatawag na reconciliation, magkabalikan ulit tayo sa ating Creator. Bumalik tayo, mga kapatid. Kasi alam niyo ba, mga kapatid, ang tao talaga, ano yan ang hinahanap niyan mula yung kanyang utak ay parang naging Diyos. Ang gusto niyan, makaranas ng fame, makaranas siya ng tinatawag na power, okay? Tsaka wealth. Yung tatlong yan ang hinahanap ng tao. Gusto niya talagang, kaya nga nagsisikap yan para dumami ang kanyang pera. Kasi nung makita niya na marami siyang pera, maraming bumabati sa kanya, importante siya, kaya doon niya hinahanap yung kanyang sarili sa kayamanan, sa kasikatan at kapangyarihan. Nagiging importante siya. Pero mga kapatid, sa harap ng Panginoon, kapag wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka importante kay Lord. Kailan ka nagiging importante kapag lumapit ka? No? Kung ano mang narating mo sa buhay, hindi yan importante sa Panginoon. Ang importante sa Panginoon, mga kapatid, yung makita niya na lumalapit ka sa Kanya at handa kang humingi ng tawad, mga kapatid. Kasi ang Diyos natin, mga kapatid, i-restore niya ang dating original design mo, mga kapatid. Yung buong potential mo. Alam mo yung sabi ng Jeremiah 29:11, For I know the plan I have for you. No? Plan to prosper you, mga kapatid. Ibig sabihin, yung tinatawag na destiny, tapos na yan. Ginawa niyan, mga kapatid. Tinatanong mo kung sino ka? Ayan. Anak ka ng Diyos. Kahawig mo ang Diyos. Punong-puno ka ng potensyal. Saan ka papunta? Papunta ka dapat, pabalik ka dapat sa Panginoon. Anong purpose mo? Gawin ang duty na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kailangan, kung paano ka create ni Lord, iserve mo yan. Yung galing na yan, iserve mo sa tao, mga kapatid. Okay? So, kung gusto mong mawala ang mga takot mo, masagot ang maraming mga katanungan sa iyong buhay, bakit hindi mo basahin ang Biblia? Bakit hindi mo aralin ang iyong manual? Ang Biblia, mga kapatid. Bakit hindi ka lumapit sa iyong Creator? Kasi, mga kapatid, tandaan natin, kapag tayo wasak, sira ang buhay natin, huwag kang lalapit sa drugs. Lalo ka lang niyang wawasakin. Huwag kang lalapit sa mga psychologist. Kasi yung mga psychologist, tao din yan. Mag-a-advise lang yan sa'yo. Pag nawala na yung mga psychologist, psychiatrist na yan, babalik na naman yung dating ikaw. Hindi ka talaga marirepair. Kasi tao yan sila Kung gusto mong mabuo ka, talagang lumabas ang iyong full potential, at makita mo yung tinatawag ni Lord na abundant life habang nag-aantay ka sa kanyang pagbabalik. Kasi maraming tao rito sa mundo, mga kapatid, hindi na lumabas ang kanilang potential. Natrap sila kasi kahit yung education system natin, ang gusto niyan, maging doktor ka, maging architect ka, maging nurse ka. Hindi nyo ba alam, mga kapatid, na tinatrap niyan yung potential mo? Kaya ayon sa pag-aaral, 10% lang ng potential ang lumalabas sa tao. Kung gusto mo maging genius, ilabas mo yung another 3 o 2 o 3 na IQ mo kasi yung sa utak mo, mga kapatid. 10% lang ang nilalabas na galing, no? Kapag dinagdagan mo ng another 1, 2, or 3, genius ka na, mga kapatid. Kasi nabablock yan. Kung titigan mo, aralin mo ang history ng ating mundo, mga kapatid.
Kung sino pa yung mga hindi naman talaga may doctorate degree, sila pa yung mga great leader ng mundo. Kaya mga kapatid, sa oras na to, inaanyayahan kitang lumapit sa Panginoon. Panuorin kami lagi linggo-linggo. Gagawin namin itong series alang-alang sa'yo. Kung gusto mo makilala kung sino ka, malaman mo yung purpose mo sa buhay, mga kapatid, i-guide ka namin. Ipapakilala namin sa iyo ang nagbago ng buhay namin. Ipapakilala namin sa iyo ang Diyos na nagbigay ng pag-asa sa amin. Tutulungan ka namin magkaroon ng restoration. No? Maliklim ka ng Diyos. I-introduce namin sa iyo si Jesus Christ na nagbigay sa amin ng pag-asa, nagbigay sa amin ng kagalakan, nagbigay sa amin ng buhay na punong-puno ng kapayapaan, ng kapatid. Dito sa mundong ito, nakakaranas pa rin kami ng mga problema. Meron yan, pero alam nyo, kapag kasama natin ang Panginoon sa ating mga problema, nakakayanan natin ang lahat ng bagay. We can do all things through Christ who gives us strength. Kaya dapat dumepende tayo at lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Iniimbitahan kitang lumapit sa oras ko sa Kanya. Isuko mo ang iyong sarili para makilala mo ang tunay mong pagkatao. Maibalik sa iyo yung original mong image na ninakaw, sinira, no? Winasak ng dyablo. Ngunit mga kapatid, ibinalik yan ng ating Panginoong Jesus. Doon sa cross ng Kalbaryo, sinulat niya ang iyong pangalan gamit ang kanyang dugo. Sa kanyang mga latay, ginamot niya ang lahat ng iyong karamdaman. Doon sa cross ng Kalbaryo, doon naganap ang iyong kaligtasan. Doon niya ibinalik ang tinatawag na abundant life na ino-offer niya sa iyo. Pero hindi yun mangyayari kung hindi ka lalapit. Hindi ka magpapakumbaba. Kaya sa oras ito, kapatid, kayaan kita manalangin sa Panginoon, kumapit, sumuko sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Inaamin ko po na ako po ay marami pagkukulang. Sa oras na ito, dumalapit po ako ng buong puso at buong pagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Panginoon, hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo, Panginoon, at tinatanggap po kitang pumasok sa aking puso. Maghari sa aking buhay, maging Panginoon ng aking buhay. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na makilala kita ng lubusan. At lagyan mo ang aking puso, Panginoon, ng uhaw na hanapin ang iyong katwiran, sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, O God, sa oras na ito, sa pagtanggap mo sa akin ang banal. Hallelujah. At tayo ay manalangin, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating gawain. Dahil ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat at sa oras na ito, nalaman namin kung paano mo kami dinesign. Nalaman namin kung bakit kami ganito. Bakit marami kaming takot, Panginoon. Marami kaming pangamba, natatakot kami sa rejection, Panginoon. Natatakot kami mamatay, Panginoon. Subalit, Amang Banal, maraming salamat sa mga pagtuturo. Hallelujah, at nagmulat sa aming mga kaisipan na kami ay nagkaroon ng pag-asa ngayon, Panginoon. Lalapit kami sa iyo, hallelujah. Susuko kami sa iyo, Panginoon, upang makamtan namin ay iyong ipinangakong masaganang buhay habang ikaw ay aming inaantay dito sa lupa, Panginoon. Ang iyong pagbabalik, Amang Banal, kami ay nananapit, Panginoon. Sa hapon na ito, God, kami ay pansamantalang maghiwa-hiwalay. Dalangin ko, God, ang kapayapaan, galakan, Panginoon, at ang pagpapalang nagmumula sa iyo ay gawad mo sa bawat sa amin. Sa iyo ang pinakamataas ang puri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat muli, mga kapatid.
at kayo ay aming iniibitahan sa susunod na linggo na muling manood. Invite niyo po yung mga kaibigan at kung meron kayong mga katanungan, nandiyan po yung mga nag-invite sa inyo, gusto nyo sumali sa cell group, kung anong dapat yung gawin, paano lumapit sa Panginoon, kausapin niyo po sila, at pwede nyo rin po kaming kontakin. At muli, mga kapatid, kayo po muli ay aming inaanyayahan na magpatuloy sa panonood. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen.